Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang low-pressure area na binabantay ng Pag-asa. Ang LPA na nasa silangan ng Mindanao ang pumapasok o pumasok sa PAR habang nananatili naman sa labas ng isa pang LPA na nasa silangan naman ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, huli nilang namataan ang pumasok na LPA 580 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mataas daw ang tsansa nitong maging bagyo at sa wind map ng Weather Central, posibleng kumilos ang naturang sama ng panahon pahilagang kanluran. Maaaring maging isang tropical depression ito habang nasa Philippine Sea at dumaan ng Luzon sa darating na Lunes o Martes. Ayon sa Pag-asa, inaasang magdadala ito ng katamtaman hanggang sa minsan malakas na ulan sa silangang Mindanao na maaaring magdulot ng flash floods at landslides. Kalat-kalat na ulan ang hatid nito sa Eastern Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin ang hanggang sa katamtamang lakas ng ulan at thunderstorm sa Luzon dulot ng hanging habagat. Sa datos ng Weather Central, pinakapitado nito ang kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon at sa Metro Manila mataas pa rin ang tsansa na mahinang ulan sa hapon hanggang gabi. Pero ngayong weekend, makaaasa po tayo sa mas maaliwalas na panahon at mananatili namang makulimlim ang papawiriin sa gitna at hilagang Luzon bukas, pero mas maaliwalas na sa malaking bahagi ng Luzon sa araw ng Linggo. Makulimlim at maulang weekend ang inaasahan sa Visayas at ganun din ang mararanasan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at ARMM sa Mindanao. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa dagat na sakop ng Northern, Central at Southern Luzon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil maaaring umabot ng 5 metro ang taas ng alon dyan. At para po sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage o i-like at i-follow sa Facebook at Twitter. Ito ang GMA Weather. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News.